Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-uusapan po natin ngayon ang traffic condition ng Davao. Yung population po natin napakabilis. Dahilan po sa dami ng tao, no? Other than sa rate ng panganganak, isa yon. Pangalawa, dahil po ng migration ng tao from the rural. Yung mga tao galing sa bukid ay pupunta sa syudad para po maghanap buhay. And nakikita po nila na yung farming ay napakahirap din. Ano? In fact, isang problema ng farming status natin ngayon, karamihan ng mga kabataan ay talaga nagmamigrate. Either sa urban centers dito sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa. Dahilan po ang opportunity at kinikita dito sa farming ay kulang at saka mahirap maghanap ng trabaho or kung meron mang trabaho, mahal po yung bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo. So, where you will go? Saan kayo pupunta? Saan po tayo pupunta? So, dadami yung tao dito, nagsasapalaran, naghahanap buhay, and because of that ay magkakaroon ng heavy traffic. Ngayon, sa daming population, ay talagang puno-puno na yung mga syudad. So anong ginawa ng ating government, yung panahon ni President Rodrigo Duterte, ay nagkaroon siya ng massive build program sa outskirt area. Merong mga coastal road, merong mga bypass road, merong mga underpass, subway. So, yung subway, ito po yung dinadaanan ng train. Yung bypass road, yung hindi dumadaan sa gitna ng syudad para mabilis. Pinapalaki yung mga kalsada sa outskirt, no? Hindi dumadaan sa syudad. Yung underpass naman or subway sa ilalim ng lupa dito sa cities or urban centers. Yung coastal road naman, dahil madali, dahil dagat yan dagat na, open space na yan, ang ginagawa nila ay inaabanuan yan, nagkakaroon ng embankment, no? At ginagawang kalsada. Yun ang tawag noon ay coastal road. At ito yung program ng dating administration at tinuloy ni President Bongbong Marcos. Dahil dito ay malaking tulong ito sa traffic. Dati, pag pumunta ka sa Northern Luzon, ang tagal mong dumating. Pero nung panahon ni President Rodrigo Duterte, nagawa niya ang daming kalsada. Pumunta ka ng Usamis dati, mag-aantay ka ng barko, barge. Tatawid ka from Lanao area, tatawid ka ng Usamis. Pero ngayon, meron ng tulay na nagawa. Dito sa lungsod ng Davao, meron na tayong coastal road. No? At yan ay hanggang Agdao. Tuloy-tuloy yan. At napakaganda ng coastal road na pagkagawa. Meron ding bypass road tayo dito sa Buhangin area, pataas. And yung malalaking area natin, rural areas, Paquibato and Marilog District, ay meron na rin mga kalsada. The same with Mindanao, yung Davao going to Bukidnon, meron ng kalsada na rin via Talaingod area. At maraming mga lugar na binubutasan para po mapadali yung transport. So in short, dinidiscongest po, decongesting the urban centers sa outskirt area para masolve din po yung traffic. So, yung development ay palabas na ng city. So dito sa city ay malaking magagawa yung underpass na ginagawa ngayon dito sa outskirt ng Davao via Mandog, Maa, then papasok ng mountain, no? Malaking tunnel ang ginawa. And the other one, yung coastal road natin, ay tuloy-tuloy na rin yan. Malawak na rin yan. Then, ginagawa na rin yung tulay going to Samal Island in Davao. Yung kalsada po, going to Bukidnon ay ginagawa na rin. So, coastal road and bypass road, yun yung posible at malaking matutulong to decongest the city of Davao. But again, massive po ang development dahil lang po sa peace and order na nangyari dito at lalo na ngayon,
ay napakaganda na po ng tubig. Yung water supply ng Davao galing po sa Mount Apo ay bumaba na sa buong Davao City. At ito po ay sa kagagawa ng local government units maintaining peace and order at the same time with the support of ng sambayan ng Pilipino na nakatira dito sa lungsod ng Davao. Because pag meron pong peace and order, papasok yung investors. At pag pumasok yung investors, maraming oportunidad sa ating mga kababayan na makapagtrabaho at definitely ay magkakaroon ng progress. So, we are crossing our fingers for this coastal road na nakakatulong na rin to decongest the traffic, including the bypass road dito sa lungsod ng Davao. Hanggat sa muli, ang ganda ng Pilipinas po. Till next time, dito sa ating programa, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Danny Dayang Hirang, God bless Philippines. See you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.